I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW. Well. Libiste again. But anyway, meron tayong upload videos updates dahil dito sa mga issue tungkol sa Cabral files. 'Di ba? Talagang maingay mga DDS mga kababayan. Hindi ba pwedeng gawin ng tahimik yan? Imbestigahin ng ombudsman ang Cabral files, hindi yung ipaglalandakan mo sa social media na ikaw ay feeling mo bida-bida ka, hero ka. Pero at the end of the day, wow, palyado ka pala, 'di ba? So dahil dito mga kababayan, alam po natin marami tayong video, nakasubaybay po tayo dito, kumukuha tayo ng mga mga source na talaga namang maganda yung kanilang mga sinasabi, pawang katotohanan lamang, no? So dahil dito mga bes, alam po natin ito si Libiste. Sabi ko kanina nga sa isang video ko, yung kay Magalong nakakuha ng files kompleto. No, 'di ba? Ang tanong ko, bakit hindi niya inilabas yan noon pa? Bakit ngayon? Kung kailangan mayroong nag-iingay na rin siya. Pangalawa, kay Libiste, mayroong files na persahang kinuha kay Yusek Cabral. According to GMA News, mayroon po tayong next video dyan. O, di ba? Bakit incomplete? Bakit limitado lang yung pinakita niya ng Cabral files? Sino po ang tinanggal doon? Mayroon bang nagkaroon ba ng doktoran doon sa mga files na isinumito niya? Na sinasabi ng ombudsman ay kulang? Ano yun? Kulang sa pag-iisip? O may doktoran? But anyway, dahil dyan, mga kababayan, sinabi po dito, bago nyo panoorin, mga bes, yung sinabi ni Congressman Puno. Basahin ko lang dito, Sabi dito, guys. Sabi dyan, mga kababayan, ethics complaint possible versus Libiste over Cabral files Redon. Sabi ni Congressman Redon, dapat lang. Kailangan mabigyan ng sampol ang ganitong mga klaseng congressman. Mga kababayan, is it Congressman Libiste allowed na pumasok sa opisina ni Yusek Cabral? Nasa pilitan kukunin yung mga files. Ano yun? 'Di ba? Ano sa tingin nyo sa ginagawa niya? Tama ba 'yan? Para sa akin hindi po tama 'yun. Even hindi ako abogado or political analyst or anuman. Pero hindi dapat ganoon ang ginawa niya. 'Di ba? Pursahan tapos tinanggi niyan, hindi daw. Mismo yung mga staff nang nagsasabi, guys. Sa totoo lang. 'Di ba? Dapat lang sampahan nyo. Para na mabigyan ng ng sampul, 'di ba? Para magkaroon siya ng learning lesson katulad kay Barsaga. Ano bang ginawa ng mga ng House of Representatives? Ba't hindi kayo kumilos? Go, 'di ba? As long as matibay ang ebidensya niyo, nasa tama ayon sa saligang batas, edik sampahan niyo ng 80 complaints. Good 'yan, good, 'di ba? Good. Sabi dito, sabi ng One News, mga kababayan. Oh my goodness. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters sa inyo dyan lahat, guys. Advance Happy New Year to all of you, mga people. Diba? Hindi forke kung senador ang nanay mo. I don't care kung ako lang. Talaga naman, pupurso ko yan para masampa ng 80 complaints. House Public Accounts Chairperson Terry Didon on Tuesday said, an ethics complaint may be filed against Batangas Representative Leandro Legarda Libiste over the alleged unlawful acquisition of the so-called Cabral files. Guys, marami siyang sinasabi tungkol sa House of Representatives, sa mga congressman baga. 'Di ba? Marami siyang sinabi, no? So sabi dito, Redon said Libiste must clearly account for how the documents were obtained or copied, stored and recirculated, and whether he had actual authority from Public Works and Highway Secretary Vince Dizon to access them. Yun, di ba? So, ibig sabihin ba, he has authority
to you know, to get those files from the Yusek Cabral. Correct me if I'm wrong, guys. May authority ba? Oh, 'di ba? Unless kung mismo si Yusek Cabral ang nagbigay sa kanya. Pero yung sabihin mo, pumunta ka doon para kumbaga sa pilitan mo kinuha, for what? Anong purpose? Anong reason? Why? Bakit mayroong bang tinatago? Involved ba ang pangalan mo doon? Or involved yung parents mo doon? I don't know. Yun ang kaisipan po natin. Even kayo nanonood sa akin. Sa tingin nyo, anong intensyon ni Libiste? Sige nga. Sa pilitan niyang ginawa yun. Anong intensyon niya? Alam nyo kung ano ibig sabihin nun, mga kababayan. Dapat lang. Hindi magaling ginagawa niya eh. Pamamarisan yan ng mga ibang congressman or ibang mambabatas yung ginagawa niya kung hindi niyo bibigyan ng kaparusahan yan. Di ba? I think Secretary Bison hasn't authorized guys to to see those Cabral files or kukunin niya. But in a good naman, kumbaga in a proper way naman, kung halimbawa kukunin mo yung Cabral files or titingnan mo yung files ni Madam Cabral, di ba? Depende naman sa usapan nilang dalawa ni Secretary Vince Dizon po 'yun. Di ba? Kasi he is a secretary of the DPWH kaya may rights, 'di ba? May karapatan ito si Secretary Vince Dizon na titingnan lahat 'yun, 'di ba? Secretary siya ng DPWH, ito si Libiste. Di ba? Congressman siya. Supposed to be hindi niya dapat gagawin 'yun. Mayroon talagang something mikos-mikos yan, sigurado. Sa tingin ko lang in my own thoughts or opinion. He added allegation involving the unlawful acquisition and handling of official documents warrant scrutiny under the Congressional Ethics Proceeding to ensure issue of public importance are resolved through facts and due process. The remarks come from DPWH personnel alleged that Libiste forcibly took and copied documents from the office of Cabral and from a computer of the agency program office. Ayun na. Ang tanong guys, ito. Di ba nandoon daw siya, kinukuha niya yung tawag dito, yung mga files ni Yusek Cabral sa computer. Ang tanong, baka mamaya may sa yung yung ginalaw niya, yung computer ni Yusek Cabral, baka mamaya may ginalaw siya doon, may tinanggal siya doon sa computer, hindi wala na. 'Di ba? Hindi natin alam. Baka marami siyang dinelete or whatsoever. Ay nako, ewan ko na lang. Kayo nang balang humusga, mga kababayan. Ayan ethic complaints, possible. Huwag yung gawing possible. Sampahan nyo ng ethic complaints. Kabata-bata pa. 'Di ba? Hindi pa malawak ang experience nito, mga kababayan, kaya dapat ito mabigyan ng leksyon. Kung mayroon man nasangkot sa mga files na 'yan, 'di ba? Isasubmit mo naman din talaga sa ombudsman or sa DOJ or saan man. Hindi yung kukunin ng isang tao para persahan na kukunin for what? Magiging paano siya, yung tawag dito, para siya magiging hero or pabida-bida? Shit. Hindi maganda 'yun, 'di ba? May tamang pamamaraan, proseso dyan. Yun, may ombudsman tayo. Kung mayroon kayong i-complain or mayroon kayong dapat sampahan ng kaso sa mga involvement dyan sa mga budget nila na kinurakot nila, bakit hindi kayo magsampa ng kaso sa ombudsman? DOJ, saan man, sa korte, di ba? Doon yun. Kaso lang ito ang nangyayari, lalong nanggugulo 'Di ba? Parang ginugulo ni Libiste ang pamahalaan ng bansang Pilipinas. Ang gulo-gulo niya talaga. Lalo na to si Meow Meow. Ngayon, nag-aw-aw na naman yung isa. Ay, nako. Para kompleto detalyado, guys. So, panoorin nyo ito yung sinabi ni Congressman Pono. Sabi dito, pang-electure ni Congressman Leonardo Libiste sa Kamara, pinuna ng isang mambabatas. Hindi na namin kailangan malekturan. Ayan. Ito ang binigyang diin ni House Speaker, Deputy Speaker at Antipolo 1st District, Congressman Ronaldo Ronnie Puno, na nais ni Batangas 1st District, Libiste,
na mag-privilege speech ngayong araw sa plenaryo ng Kamara. Ito ang ibinigyan din ni Speaker ng Antipolo. Ayan, 1st District Representative Ronnie Puno. Wagay! Matatanda ang sinabi ni Libiste na kung siya ay papayagang makapagsalita sa Kamara, mamayang hapon kanyang ibabahagi ang mga files na nakuha mula kay yumaong dating Yusek Maria Catalina Cabral, maging umano'y sekretong maintenance and other operating expenses, MOAE funds ng Kongreso. Ayun na, wow. Nako, maraming makakalaban nito si Libiste dyan sa Kongreso. Dapat patunayan niya, mga kababayan, na tama yung sinasabi niya. Dahil pag hindi, 300 plus po yan. Unless lang yung, except lang yung iba doon na makaduterte, sigurado kakampihan yan. Diba? Ito, pakinggan nyo yung sinabi ni Congressman na Puno, mga kababayan. Naku, huwag niyo na munang sayangin yung oras namin lahat kasi alam na namin lahat ng mga pinagsasabi niya. Hindi na namin kailangan lecture niya kasi di pa naman niya naintindihan lahat. Di ba? Alamin muna niya bago siya mag-lecture dyan sa privilege speech dahil importante yung gagawin natin ngayon. Susuriin natin ang GAA, titignan natin kung matatapos siya. Ngayon, kung bawa 4-5 oras siya, hanggang midnight tayo kunyari, mga 10 oras, babawasan niya, dadagdagan pa niya yan ng 1 oras na magsasalita siya dyan. Huwag naman, maawa naman siya sana sa atin. So, yun mga kababayan. Diba? Hindi sa binigyan ng pagkakataon para mag-speech. Di ba? Kasi ang ginagawa niya, kung pagbibigyan siya ng speech sa plenaryo, sigurado. Parang pinapahiya niya yung mga ibang congressman dyan, mga kababayan. Lalo na pag walang katotohanan. At alam na natin ngayon, at alam din ng ibang congressman, na pumunta siya sa office ni Yusek Cabral. Sa pilitan kinuha yung mga dokumento. Ito mga kababayan, sa tingin nyo kaya ano po ang motibo ni Libiste? Bakit sa pilitan niya kinuha yun? Ano po ang kapalagayan nyo dun? 'Di ba may next video ako So alam nyo guys, kayo na pong bahalang humusga. So see you again on my next upload. Bye and babus. God bless Philippines. Even the palace guys. Gustong malaman kung paano napunta sa kanya ang mga Cabral files. Ano ba ang nangyari yun? 'Di ba? Kaya abangan po natin. There's more mga kababayan. Babus!